Na umaga po. Happy New Year po sa lahat. Sisimulan na po natin ang ating pong regular na pagpupulong sa kauna-unahang Monday po ng ating taon 2026. Ito po sa pamamahala po at panunutnubay. Tama ba ako? Pamamatnubay ng kagalang-galang Danilo Laluño Liwanag, ang ating pong Vice Mayor at ang tagapangulo po ng Sangguniang Bayan. Salamat po. Good morning po. Tayo po tayong lahat. Sa pong magalang na pagbati sa atin pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan at tuloy po ang pagbati sa inyo ng isang manigong bagong taon. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno ng kagalang-galang Konsehala Angela Salombides. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Simulan po natin ang ating pagpupulong sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa inyong may pagkukumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng katarungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang aming anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming mga talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat ng walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay basbas sa bawat isa po sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas po namin sa inyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Sabay-sabay po nating banggitin the Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents, and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act, as I tread the pathways of local legislation. May Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Good morning po muli. Happy New Year po. Happy New Year, SK. Happy New Year sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganon din sa ating mga bisita. Ang atin pong kapitag-pitagan ng kalihim na nauutal sa panunutnubay. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong mga minutes of the meeting po nung nakaraang pong taon ng Disyembre ay lahat po ay napadala na po sa ating pong mga kagalang-galang na konsehalis ng bayan. Kung kaya po ito po ay aking hinihiling sa kagalang-galang Fort Salombides, ang ating pong chairman ng rules na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Fort Salombides.
Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Kung wala na pong kalinawan o pagwawasto sa nakaraan po nating katitikan, hinihiling ko pong mapagtibay na po ito ngayong araw. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Meron po ba ang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong mga nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat to, Mr. Chair. Mr. Chair, dahil unang regular na pagpupulong po natin ito para sa taong 2026, tayo po ay meron lamang isang nakatala sa ating pong calendar of business. Yun po ang second reading ng ordinansang inakda ng ating kasamahan. Of Tagkawayan in accordance with the Republic Act number 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. At bukod po doon ay wala na pong ibang nakatala. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Good morning po, Mr. Presiding Officer, sa atin pong mga kagalang-galang na konselang bayan, sa ating secretary at sa kanyang staff. Happy New Year po sa ating lahat. Bilang chairperson po ng Committee on Environment Protection and Natural Resources and Energy, ikinagagala ko pong mag-sponsor ng aming committee report regarding po sa nabanggit na ordinansa. Ito po ang aming proposed ordinance. An ordinance regulating the use of single-use plastic bottles in the municipality of Tagkawayan and providing penalties for violations thereof in accordance with the Republic Act number 9003. Ang layunin po ng ordinansang ito ay maturuan po natin at maiba po natin ang kultura ng ating nakagawian at maturuan po ang ating mga kababayan na mas pangalagaan ang ating environment. Ginoong Tagapangulo, malinaw po na ang aming committee report ay tinanggal na po namin ang penal clause na wala na pong monetary penalty sa ordinansang ito. Sa halip po ay meron na lang po kaming penal provision na non-punitive in nature at nakatuon lamang po sa written warning, orientation, and seminar. So in view of the foregoing, Mr. Presiding Officer, hinihiling ko po at formal ko pong minomosyon na ito po ay ma-adapt ang aming committee report at kami po ay matulungan para po ay makapag-proceed na po kami sa second reading para po sa mas malalim na deliberation. Maraming salamat po. Maraming salamat sa atin pong kagalang-galang na Konsehala Rachel Eliazar. May akda po ng ating proposed ordinance ay ready for deliberation in inquiry. Kagalang-galang Konsehal Forge Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Paglilinaw lamang po, ito po ba ay revision po o panibagong ordinansa? Dahil kung hindi po ako nagkakamali, parang meron na po tayong ganitong ordinansa po. Ginoong Tagapangulo, ito po ay single-use plastic bottles. Yung ating na previous mga ordinance po, ito po ay nakatuon sa single-use plastic. Ito po ay paggamit ng mga mineral water na bote. So ito po ay bukod. Thank you po. Salamat po, malinaw na po. Yung single use of plastic ay yung mga plastic na lagayan ng iba't ibang ano. So ito ay sa bottle. Any clarification sa atin pong may akda ng proposed ordinance?
Ginoong Tagapangulo, ito po ay konting briefing po ulit sa aking proposed ordinance. Ano po? Hindi naman po nililimitahan or inaalis ang paggamit o ito po ay parang i-apply po lang natin sa mga events. Kumbaga po, instead na yung mga activities lalo na sa LGU o ibang government agencies, imbis na gumamit po ng bottled water para sa inuming tubig, ay parang mas maganda pong gumamit sila ng dispenser. Tapos hinihikayat din po natin na yung mga participants ay makapagdala po ng reusable water container. So ito po yun. Malimitahan po ang paggamit ng single-use plastic bottles o yung mga bote ng mineral water na isang beses mo lang po magagamit. Nang sa ganun po makabawas ng basura at mas sustainable po. Thank you po. Included ba yun sa sa mga provision yung ganun pag may mga halimbawa may mga event? Kagalang-galang konsyala? Kasama sa mga provision doon sa loob ng... Opo, na-forward ko na po ito parang few months ago po, may kopya po ang mga SB members nito. Gusto ko rin pong idagdag, Ginoong Tagapangulo, na ito po ay kumbaga transition sa loob po ng 1 taon, magkakaroon ng review. Pag hindi po nagkaigi, ay makakapag-amend naman po tayo ng ating nilalaman ng ating proposed ordinance. Pinagbibigyan ko lang kasi mga nagpipindot ay mga nakatutok sa kanilang gadget. Kung may nais pa pong katanungan o ibang clarifications po sa ating proposed ordinance. Nawawala yung battery ni Konsehela. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po Mr. Chair for the recognition. Mr. Chair, nais ko lang pong itanong sa sponsor ng ating ordinance ng single use of plastic. Ang nakalagay po dito sa Section 5 sa kanyang mga prohibited acts, especially po yung number 1, distribution non-recyclable plastic bottles. No person, business establishment, or vendor shall sell, distribute, or offer for sale any beverage contained non-recyclable plastic bottles. Mr. Chair, nais ko lang pong i-clarify kung yun po bang Mountain Dew, sa akin pong pagkakaalam, yung pong Mountain Dew ay hindi natin nabebenta sa mga tawag po dito, junk shop, kasi po hindi daw to nabibili dahil dun sa kulay niya na green. Nais ko po itanong sa ating sponsor kung yun po bang Mountain Dew ay applicable dito sa prohibition na number 1? Maganda pong, would you mind? Maganda pong katanungan, Cons Leo, sapagkat naisama po namin yan sa proposed ordinance. Kaya lang po ang naging problema po with Menro, with Mamabel, parang ang hirap daw pong i-control agad yung ganon na ililimit namin ang pag-distribute ng mga sodas. Kasi po, by this time po, regulating pa naman po eh. Pero in-encourage nga din po na huwag pong mahirap po talagang mahirap i-control kasi maapektuhan naman po yung mga distributor tsaka yung company na nagbebenta ng mga plastic bottles na may kulay. Pero pag-aaralan po natin sa loob po ng 1 taon kung yun po ay pwede nang maisama na ipagbawal o i-regulate. Pero sa ngayon po ay yung distribution pa lang po ng
yung tinatawag na ano, sa water, mas naka-focus po kami sa pagbibigay ng mga bottled water na gumamit na lang po sila ng refilling bottle kung sila ay iinom ng tubig. Any clarification? Para po sa mas malalim niyang talakayan ay di tayo po muna ay mag-resist ng kaunting oras para po sa inyong pagre-review. Maligayang pagbati mula sa matatag, marangal at magiliw na bayan ng Tagkawayan. Ang Tagkawayan ay isang first-class municipality ng Quezon Province. Kami po ang nagsisilbing gateway ng Calabarzon at Bicol Region dahil kami ay nasa tri-boundary ng mga probinsya ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa lawak na 53,435 na hektarya ng land area, base sa 2024 data, ang aming populasyon ay umaabot na sa 54,709 na mga residente na kung tawagin ay Tagkawayanin. Ang aming munisipalidad ay binubuo ng 45 barangays. Alam niyo ba na ang pangalang Tagkawayan ay nagmula sa salitang taga-kawayan o from bamboo, bilang pagpupugay sa nakasanayang paggamit ng kawayan ng mga unang nanirahan dito ng mga Aitas o Agtas. Patuloy ang paglago ng aming ekonomiya. Mayroon na ngayong 1,188 na rehistradong business establishment dito na nagbibigay ng mahigit 1,985 na trabaho sa mga Tagkawayanin. Kasama na ang dalawang malaking fast food chains, ang Jollibee at McDonald's. Dahil dito lumalaki ang gross sales, capitalization at revenue ng LGU. Malaking bahagi ng ating labor force ay nasa agriculture at fishery sector na may 65.45%. Ang services at new renewal business sector ay may tig 17%. Isang malaking tagumpay ang pagbaba ng poverty incidence mula 20.9% noong 2018 at naging 4.3% na lamang noong 2021. Patuloy pang pinahuhusay ang access sa basic utilities. 95.5% ng mga households ay may access na sa elektrisidad, habang 92% naman ang may access na sa tubig. Patuloy din ang pagtiyak na maganda ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng 49 public schools, 4 na private schools, 4 na technical vocational schools at isang tertiary school. Higit ding pinagaganda ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Maria L. Elizar General Hospital, isang tertiary level government hospital dito sa Tagkawayan. Sa kasalukuyan, mayroon na ring 125 health personnel sa public at private sectors sa nasasakupan ng ating bayan. Upang mapabilis ang transaksyon, isinasagawa naman taon-taon ang Business One-Stop Shop para sa mabilis na pagkuha at renewal ng business permits. At dahil sa mga patuloy na pag-unlad na ito, nagkamit ang Tagkawayan ng iba't ibang mga awards sa mga paligsahan sa lalawigan ng Quezon. Pinagtibay natin ang paghahanda laban sa mga natural disasters. Mayroon na tayong 38 public evacuation centers, 5 ambulances at 2 fire trucks. Mayroon din tayong 226 trained responders at gumagamit ng Smart Infocast para sa mabilis na weather at disaster advisories. Ipinatutupad din ang sanitary system para sa waste segregation, recycling at material recovery. Gumawa rin tayo ng LGU website para sa easy access sa impormasyon at serbisyo. 53% ng mga residente ay may access sa internet at marami ng free wifi sa mga barangay. Nagkaroon din ng mga online payment facilities para sa mas mabilis na transaksyon. Ang pinakabagong inobasyon ay ang eConnect, kung saan pwedeng i-convert ang plastic bottles sa wifi access sa isang pampublikong pasilidad ng isa sa mga barangay ng Tagkawayan. Ang lahat ng mga datos na ito ay sinisimbolo sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan. Sa tulong ng ating punong bayan, Mayor Luis Oscar P. Eleazar, Vice Mayor Dani Liwanag at ng Sangguniang Bayan, at lahat ng katuwang sa serbisyo upang makamit ang mas matatag, marangal at magiling na bayan. At para laging okay sa city. Okay ka sa TK, kuway-kuway, kuway-kuway.
mga kagalang-galang na sangguniang bayan ay magbabalik na po ng ating pangkaraniwang pagpupulong. May mungkahi po ang may akda ng proposed ordinance dito sa single-use plastic bottles na mapagtibay na sa ikalawang pagbasa matapos ang kanyang paglilinaw sa inyong mga katanungan. Sino po ang pumapangalawa? Pinangalawahan po ito ng kagalang-galang Konsehal Angela Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay ipinapasa na po natin sa ikalawang pagbasa ang proposed ordinance patungkol sa single use of plastic bottles. Other matters na po tayo. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po Mr. Chair. Mr. Chair, may bisita po tayo, ang ating MSWDO, Ms. Rhea Rodriguez. So inihiling ko po ang suspension of the rules para mabigyan po siya ng oras. Suspension of the rules, seconded by Konsehal Leo San Buenaventura. Pagkilala sa atin pong bisita mula sa ating MSWD, Ma'am Rhea. Happy New Year na din po. Please, pagbati po ng isang magiliw na umaga at Happy New Year po sa lahat po ng member po ng ating Sangguniang Bayan at siyempre po kay Vice Mayor Danny. Good morning po and Happy New Year. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po kay Ms. Rhea sa pagpapa-unlock sa ating imbitasyon. Mr. Chair, ako po ay nag-imbita sa kanya sapagkat may mga ilang katanungan lamang po patungkol po sa implementation ng mga projects na para sa mga senior citizens po natin. Particular ko pong itatanong kung ano na po bang status ng aming ordinansang ipinasa dahil wala pa po nakikita ng mga ano ang tawag doon, mga poster sa mga tindahan. Wala pa po kami nakikita. Yung ating pong for transparency na ordinance para nakalagay po dun yung discount, dapat discount, nag-o-offer ng discount ang isang tindahan. Ano po bang status po ng ating mga project na yun? Okay. For yun pong sa ating, yung alam kung matatanda ko po yung PW, kasama po ang PWD doon, ano. So sa ngayon, yung po kasing wala po kasing nakalagay na budget doon siya for 2025 para po doon sa lahat ng mga tindahan, establishment. Although yun naman po kasi ay national laws, matagal ng panahon pong tayo ay mayroong discount for senior citizen and PWD. For this year po ay naka-schedule po ulit kami na malagyan kahit na mga sticker lang po ng na LGU lang na dun sa loob ng mga tindahan yung mga kung kailangan po ng posters kasi wala po tayong nai-allocate na fund. Hindi po siya kasama nung 2025 dun po sa funding. At kung kasi po yun ay natapos na po yung budget natin nung by the time na naaprobahan po yung ating ordinance. So sa ngayon po ay maglalagay po ng mag-update po kami at dun sa mga tindahan kung meron din pong mga meeting ay ini-explain po namin na isama dun sa market po kapag may patawag po sila para ma-remind din po ano yung pong ating mga tindahan na makapag-offer po sila ng discount sa ating mga, lalo na po yung dito sa baba. Kasi sa mga establishment po sa atin, yung mga like sa McDo, Jollibee, and Goldilocks, sadya pong nag-o-offer sila ng, meron po silang nakalagay talaga na for senior citizen. Ang dito na lang po sa atin ay yung mga tindahan talaga dito sa baba. Ang kailangan po ay, hindi ko din po kung lahat ba ay nabibigyan. Wala lang po kaming datos, pero yung dito po sa atin ay maka-join po kami doon sa mga meeting, lalo na po yung patawag dito. Ang marami naman po sa ating mga establishment ay dito sa palengke.
na ma-avail po ng ating mga senior citizen and even PWDs yung kanilang karapatan para po dun sa mga 20% discount. Pati na din po, actually hindi lang po yun, isasabay na rin po namin pati yung sa solo parent. Kasi yung solo parent po ay meron din silang discount na hindi din po na-avail pa para dun sa mga selected products po na may kinalaman dun sa mga babies, mga mga pagkain at gatas, diaper. So para isahang strategy na din po namin siya na ma-avail po yung mga mandatory na mga discounts para sa senior citizen, PWD at solo parent. Salamat po. Yes po, hindi naman po question kung walang 20% discount. Sadya pong meron yan. So, ang purpose po kasi natin ng ordinansa na yun, ipaalala sa ating mga kababayang senior citizens, PWDs, dahil sila po mismo, base sa pag-iikot namin sa mga barangay, nagsasabi na minsan hindi nila alam, nalilimutan nila. So, ang purpose po nun, yun po ay may specification, yung size ng poster, hindi po, nakalagay po sa ordinance, municipal ordinance po, dapat po may paskil. Hindi po natin question kung nagpapatupad, especially, lagi kong ina-example, McDo, nagpapatupad. Ina-example ko po yun dati pa. Talagang nagpapatupad yung iba hindi. Pero ang purpose po natin, ipaskil as a show of transparency sa ating mga kababayan, particular po sa mga senior citizen at PWD, na ipinapaalala natin na tayo po ay nasa likod nila, na ini-implement natin ng implementation nito. So sana po bilang ito naman po ay hindi binito ng ating mayor at may specific size po yung ating poster, sana po ay ma-implement. Yun lang po ang inaantay natin. Pondohan po bilang municipal ordinance na po ito. Okay na po. Sige po. Yun lamang po. Tatanong ko rin po kung ano po yung mga status po ng mga naging projects natin at saka programs para po sa mga senior citizens na kumusta po ang implementation ng mga programa po para sa mga senior at PWD. Gusto ko lamang po itong maitanong for the record dahil may mga pangulo po ng senior na lumalapit lang sa akin na pakiramdam daw nila, ito po yung anti-quote, na nababawasan daw po yung para sa mga senior. At alam ko naman po hindi totoo yun. Kaya gusto ko na lamang pagpaliwanagin ang hepe ng ating MSWDO para po mas maintindihan ng ating mga senior kung ano po yung mga naging programa nila nitong nagdaang taon at kung ano po status nung naging implementation. Yun lamang po. Okay, maraming salamat po, Cons. Fort Salumbide. So, syempre yung unang-una po na hindi sila napapabayan dahil nga po may ordinansa. Ma-remind din po yung ating mga tindahan. Actually, bukod po dun sana sa poster ay layunin po namin na yung mismong mga nasa tindahan, kapag may senior na bumibili or PWD ay hingin nila. Meron po ba kayong ID ng senior? May discount? Kasi po yun talaga yung training and practice. Kasi nalilimutan po, unless wala po talaga silang dalang ID kasi hihingin po yung mismong ID. So yun po yung part nung sa magiging strategy po namin na i-remind din mismo yung tao na bago siya magbayad, tanungin yung senior or kung mayroon po ba silang kailangang i-discount ba yung transaction. So, bukod po doon, so, siyempre may ordinansa po tayo. Isa din po sa intervention po ng move ng ating local government unit ay meron din po tayong hinire na staff mismo para po tututok sa implementation po ng mga programa para po sa ating nakatatanda. Ipakilala ko na lang din po yung ating pong staff na nasa Senior Office of the Senior Citizens, si Miss April Rasona, if I may po. Siya po yung ating staff na naka-assign sa pag-handle, pagmamanage po ng nung programa natin patungkol po sa mga senior citizen. Siya po ay social worker, so kaya po yung ibang mga concerns ng senior citizen ay pwede pong idulog sa kanya. Bukod pa po dun sa ating OSCA or Office of the Senior Citizens Affairs. So yun po, may staff na po. So, isa po yung pagpapatunay na siniseryoso po ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng serbisyo, pagtugon sa pamamagitan po pag-create ng opisina at pagtatalaga po ng staff
na tumututok sa programa. So siguro po maiano ko lang din po, maibigay, mabilisan lang yung programa po natin. Noong 2025, so, yung programa po ng local government unit, so syempre po yung mga meetings, activities, ay sino-shoulder po ng LGU, lalo na po yung sa federation. Meron din po tayong sarili nating stipend. Nagbibigay din po ang lokal na pamahalaan ng stipend sa mga senior citizen 90 years old and above. So 66 po na mga 90 years old and above ang nabigyan po natin ng stipend noong last year, 2025. So 500 pesos po yun monthly, pangdagdag po dun sa mga gastusin ng ating mga nakatatanda na 19 years old and above. Bukod po doon, so nagpa-provide din po tayo ng augmentation doon sa atin pong social pension for indigent senior citizen. Ito naman po ay programa ng DSWD. Nakaangkla po to sa DSWD pero may counterpart po na ibinibigay ang ating lokal na pamahalaan. So yung pagpe-payout po kasi nito ay hindi na po yung kagaya dati na talagang maramihan, nandyan sila lahat sa covered court. So yung ginawa na po ng LGU in the past, simula po nung nag-pandemic ay talagang per cluster na po ang ating pagpe-payout. Kaya naglalaan din po tayo ng pondo para po dun sa distribution po ng social pension program ng DSWD. So sa atin pong datos, 2025, meron po tayong 2,704 na bene ng atin po. Ito po yung 1,000 pesos monthly for indigent senior citizen. And nag-augment po ang lokal na pamahalaan para po dun sa gastusin, dun sa pagpe-payout. Doon sa mga kasi nagka-clustering po tayo ng payout. So nag-provide din po tayo ng assistance para naman po doon sa payout naman po. Kasi dalawa po ang nagbibigay ng assistance sa ating mga senior. Yun pong pagaling po ng National Commission on Senior Citizens. Ayun pong meron din tayong 75 na 80 years old and 90 years old po na senior citizen na nakatanggap po ng tagte 10,000 nitong December po ibinigay sa kanila. So yun po yung mga programa po natin. So sa ngayon po kasi yung datos na meron ang atin pong OSCA ay meron tayong 6,101 na senior citizen, registered senior citizen po dito sa ating lokal na pamahalaan. So yung mga services, syempre services po natin bukod dito, yung nag-a-assist po ang OSCA and staff ng pagpa-facilitate po na ma-register yung ating mga senior citizen na magkaroon din po sila ng national ID. So yun po kasi yun talagang mga most common na services po na inilalapit sa aming tanggapan ng mga senior citizen. So for 2026 naman po, ngayong taon, so may budget po ang lokal na pamahalaan na nagkakahalaga ng 1,022,540. So yun po yung fund natin para po sa implementation ng ating program for senior citizen. Yun po yung fund natin ngayong taon. So yung mga senior din po natin, nag-a-assist na din po kami pag sigurado na yung 1% din po ng mga senior citizen natin sa mga barangay. Di po ba may budget ang senior din na 1% per barangay? So kinakausap din po namin yung ibang mga senior kung talaga ba na yung 1% na nilalaanan ng pondo ay nanggaling ba mismo dun sa mga senior na yung mga gusto nilang activity, pasok dun sa guidelines, ay nasusunod po sa pondo din ng barangay. Kaya meron po kaming chine-check din po namin yun, bine-verify namin sa mga senior kung eto bang mga activity na to popondohan ng barangay dun sa 1% na yun ay napag-usapan talaga ng federasyon, ng samahan, na eto yung gusto naming activity. So yun po yung mga initiative, strategies na ginagawa ng opisina namin para po dun sa ating mga nakatatanda. And assistance din po sa DSWD para po dun sa yung mga gustong makasali din po sa social pension. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Good morning po, Ma'am Rhea. Happy New Year po. Tatanong ko lang po yung sa educational assistance po natin. Kung natatandaan po ninyo, nung tayo nagkaroon ng budget hearing, almost 18% lang po yung na-utilize. Anong update na po siya sa kasalukuyan? 2025 po yung ating pinag-uusapan. Ano po, ma'am? Yung for 2025 po nating budget ay utilized po lahat. So nakakuha na po tayo ng mga bata na nabigyan sa educational assistance po.
Yun, so bali dun po sa ating educational assistance, yung 2025 po, both po yung nasa under ng Office of the Mayor and sa amin, lahat po yun ay nai-release, yung fund po na para na naka-allocate for educational assistance. So yun pong mga nabibigyan natin ng educational assistance, so meron pa rin po tayo ngayong 2026. Yun naman po ay kung sino pa rin po yung beneficiary natin, sila pa rin naman po yung sa 2020 hanggat hindi po sila gumagraduate. So nagpo-provide po tayo ng assistance. Pag graduate na po, nagkakaroon po ng additional na slot. So doon po tumatanggap po ulit tayo or nadagdagan ang pondo, nadadagdagan din po yung bilang ng bene. Ma'am, naibigay din po this December yung mga... Kasi nung nag-budget hearing tayo, kung natatandaan nyo ma'am, 18% pa lang po yung naibibigay natin na kung 1 million siya, 18% pa lang po yung na-utilize natin na pondo. So, ibig sabihin, November, December, naibigay po natin lahat. Thank you po. Naibigay na po lahat yung educational For the record lang, assistance. Yes, ma'am. po. Thank you po, ma'am. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Good morning, ma'am. Ma'am, tanong ko lang po, 6,000 plus po yung pong numbers ng lahat po ba ito nabibigyan ng pensyon? Binanggit ko po kanina, no, na ito pong 6,101, meron pa po palang isang barangay. Yung barangay Katimo ay kailangan pa pong mag-update. Nakikipartner nga din po sa, nag-a-ask din po kami sa National Commission on Senior Citizen na magkaroon po ng data sharing. Kasi ito po ay data natin. Ano po, effort lang po ng LGU. Meron po kasing online registration ang mga senior citizen. Mahalaga po kasi yun na napapasama po lahat ng nakatatanda dito sa atin ay nare-register sila online. So ito po ay data pa lang sa ngayon, hindi pa rin po kasi sigurado kung tinuturo kami sa DSWD daw, nasa NCSC, kung sinong may access dun sa National Data System. So sa ngayon po, yung 6,101 po na yun ay, ang kasama lang po sa ating social pension ng DSWD ay 2,702. Sa atin naman pong nakasali sa NCSC ay yung 75 lang po at 66 na senior yung sa atin. So, kasi meron pong mga, nabanggit ko na din po ito nung mga previous po na naimbitahan ako na may guidelines po kasi. Meron pong sinusunod na policy yung mga pwedeng makatanggap ng social pension. Ano po, iba't ibang programa, iba't ibang project po yun siya. Iba-iba din po yung eligibility para makasali po lahat ng senior. Maganda po sana kung lahat ay nabibigyan, pero dahil hindi naman po natin hawak din yung pondo na yon. So sa ngayon po ay nasa 2,702 po yung galing po doon sa DSWD at meron pa po tayong naka-waitlist. Marami po tayo, nasa 500 po yung naka-waitlist natin. Ibig sabihin sila po ay yung mga nakatatanda na nag-apply na makasali sa social pension or anumang mga senior, anumang ayuda na pwede pong mailapit ng lokal na pamahalaan ang mga nakatatanda. Tapos na-validate po, binalidate po sila, in-interview sila ng DSWD. Kaya lang po sa ngayon ay yung wala pa pong binababa, ang pinaka-current po na datos natin ay nasa 2,704 pa lang po yung beneficiary natin ng senior sa under po ng DSWD. As per guidelines po na meron ang DSWD. So the rest po ay may waitlist. So kung merong mabibigay na slot, additional, may kukuhaan, may nakalista na po tayo, may nakaabang na po tayo na ipapasok na lang po yung pangalan nila doon sa system. Thank you, ma'am. Follow-up lang po. Ma'am, ganito lang, meron lang po akong gustong itanong. Halimbawa, may isang senior citizen, meron siyang tindahan. Ngayon, di ba parang, totoo po ba na pag meron kang binabayaran buwis, binabayaran na real property tax ay parang hindi na bibigyan ng pagkakataong makasama sa binibigyan ng mga pension. Ano po? Pwede ho bang mabigyan naman
ng discount yung mga senior citizen na nagninegosyo sa ating local government. Kasi sila naman ay nag-a-apply ng lisensya. Ano po? Dahil hindi na nga sila nakakasama doon sa nabibigyan ng pensyon, eh sana naman ay mabigyan naman sila ng discount ng gobyerno dahil sila naman ay naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Pwede po ba yun? Ay, yun po ay ano po, maganda po sana yun kasi sila ay senior. Nasa sa atin din po yun siya kasi meron, I believe meron po kasi tayong revenue code, meron po tayong existing policies. Kung meron pong planong mag-amyenda, gawa ng panibagong ordinansa na para kung ikaw ay PWD, ikaw ay senior citizen, nagninegosyo. Tingin ko naman, ewan ko po personally, ay wala naman po siguro, lalo na kung ikaw lang talaga, nag-iisa ka na senior, nagnenegosyo ka, ay baka kung pwedeng yung produkto, yung business na yun, ay kung papayagan po. Yun po ay labas na din po sa aming mandato. Pero malay po natin, kung meron po tayong ordinansa, makakapagpasa po tayo, maaaral na, baka nga naman, pwede na kung sila ay hindi, kasi yung existing po nating batas ay, ang discount po na binabanggit doon ay para sa mga select na produkto. Pero wala pa pong nabanggit doon na magbibigay pa tayo ng diskwento para sa mga nagninegosyong senior at PWD. So it's a matter of sa policy na din po talaga na. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Marami po salamat, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, at magandang umaga po, ma'am. Ma'am, for the record lang po, kayo po yung makakapag-advise, more knowledgeable, maybe more than us. Regarding po, ma'am, dun sa for public awareness din po, ang purchase po ba ng senior citizen discount or PWD ay para lang dun sa may katawan? Minsan po kasi may na-encounter ako na si Lola, di syempre kamag-anak, pinagsama-sama yung purchase, and then inilapit sa counter, and then tumugon na hindi daw po pwede. Dapat daw po ay isa lang ang sa isang purchase lang siya magiging eligible. For the record lang po and public awareness, minsan naman po may establishmento, pinagsama-sama ni Lola lahat, and then the whole order, entitled siya dun sa 20%. Alin po, ma'am, yung tama? Baka po nagkakamali lang ako ng interpretasyon. Sa pagkakatanda ko po, kasi ang tinitingnan po, kasi yung may katawan, siya yung po yung i-discount. May computation po kasi yon siya. May computation po yon kung magkano yung product, kung ilan yung kakain, kahit nga po yun mag-dine-in sila ng hindi hiwalay ang food. Kahit pag halimbawa, nag-dine-in po kumain or may binili siya, lahat ay pagkain, 10 sila. So yun po, may computation po yun ang mga establishment, i-divide nila yon kung ilan ang senior, ilan ang PWD na naandon, na nakaupo doon sa table na yon. So may computation po siya, i-divide doon. Tapos kung sino yung portion lang po nung kinain, kung ano yung total, kung magkano lang po yung sa kanila, yun po yung i-divide. So yun nga, may naging concern na din po yan, natatandaan ko po yun nung nagkaroon tayo ng public hearing, tinanong din po yun siya, kasi ang naging yun po ang standard na na-experience din namin pagdating po sa discount. Kung sino yung may katawan, kasi siya po yung binigyan siya po yung entitled, hindi po yung family members. Pero dun po sa national law, nababanggit po na there is no limit on how many times you may use your discount. Very clear po yung nakalagay doon. Kaya nga po nahingi po ako ng advice or kami Yes for public po. awareness. Pag sinabi pong no limit nung purchase, pag ginamit si discount card, senior citizen o PWD, ibig sabihin kung 10 sila magkakasama, hindi siya pwedeng i-formula as per dun sa kay nanay na discount card. Baka ganito po yung ibig sabihin. Ito po ay naging parte po, itinanong po ito mismo nung public hearing. Ang sinasabi po, yung senior, siya lang po ang may discount. Yung limit po na itinanong, nung natatanda, kung tama po ang pagkakatanda ko, halimbawa, ako po ay bibili. Ako lang mismo, bumili ako ngayon, magda-dine-in ako. Kasi ito din pa experience ko din. Bumili ako, magda-dine-in ako kasi yung nanay ko po ay senior na din. Tapos,
yung inano ka, ida-dine-in ko ngayon. Tapos, bibili ako kasi pang snacks niya. Siya pa rin ang kakain. Senior pa rin ang bumili. Bumili siya ng pang dine-in niya, bumili siya ng take-out niya kasi nasa biyahe eh. Pero alam niyo po yung sa transaction, hindi in-approve yung second transaction, wala siyang discount. So parang, ang inaano po, parang yun po yung naging talakayan na hindi din po kasi yun siya na-resolve nung time na yun. Kasi nga ay, yun po ay nandun sa establishment, hindi po sa end namin, sa end natin dito. Yun po ay implementation. Ang sinasabi po, kung sino yung may katawan, PWD or senior, siya po yung may discount. Kaya may formulang ginagamit. Ang sinasabi nga lang po, yung pinaglalaban pa rin po hanggang ngayon, may mga certain transactions, certain establishment po na yung succeeding transactions nila, hindi. Sabi na lang po namin, bumili ka ngayon, bumalik ka after 30 minutes, bilhin mo ulit yung same item, ibang transaction. Kasi again, bumili pa rin ako. And I am entitled to that same discount. So, kaya pang ginagawa nila, minsan, pag magkasunod ka, para ang sinasabi po ay nag-transact ka na ngayon, eto na yung na-avail mo na yung discount. Yun naman po yung argument ng establishment. Na-avail mo na eh. Hindi kakain nga din ako, mama, hindi ba pwedeng? So, yun po yung nagiging problema pa rin hanggang ngayon sa mga establishment na ang sinasabi nila, tapos na yung transaction mo. Hindi ka na, so hindi. May succeeding transactions pa ako. Dapat entitled pa rin ako. Just because bumili ako sa establishment na to, ay hindi. So hanggang ngayon po ay may ganun pa rin nangyayari. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat po sa kay Ms. Rhea sa pagpapaliwanag. Regarding pa rin no sa social pension ng ating mga senior citizens, ang nakakatanggap po base sa inyo ay 2,202. Tama po ba? 700. 2,704. 704. 2 na lang po yung nakatanggap po nung 2025. Okay po. Ito po yung sa DSWD Yes National po. Pension po natin. May numbers din po ba kayo nung tumatanggap ng ating 90 pataas na LGU? Hindi po, yung 90 natin. Na municipal, yung sa LGU. Yes po. Last year pa ay 66. Pero yung for 2026 po natin, 75 po yung ating magiging beneficiary. Okay po. So, 90? Ano pong qualification nga nun? Lahat naman po na 90. Lahat po, basta po pumasok sila doon sa edad na yan. So, tatanong ko lang po, doon sa 2,700, di ba po nagkaroon ng memo nung nakaraan yung DSWD, limot ko na lang po yung particular na date na magkaroon ng reassessment ng mga status ng ating mga senior citizen kasi para masigurado na yung tumatanggap ng social pension ay talagang karapat dapat yung tumatanggap. Kumusta po yun, yung ating reassessment na yun? May mga na-delist na din po doon sa, marami na din po yung napalitan na ating mga, yun nga po ini-encourage namin na i-report din. Yun. I-report po sa opisina, kahit anonymous. Kung meron, kasi imagine po, sa 2,000, ilang taon na po nating nililinis tong listahan po na ito. Meron na din pong binaba si Gov na linisin yung malinis, clean, magkaroon tayo ng clean list ng mga beneficiary na yung talaga namang, kasi imagine po, 6,000 plus yung senior natin. Meron tayong 500 plus na naka-wait list. So, na talagang yun dapat yung ma-prioritize. So yun po ay hanggang ngayon po naglilinis pa rin po kami ng listahan. Hanggang ngayon din po kasi medyo nagkakaroon pa rin po ng conflict doon sa reporting. Minsan ay namatay na pala. Kaya po 702 na lang kasi merong namatay. So para kailangan lang po namin mag-submit ng mga document, death certificate, para mapalitan po sila. So nakapag-replace na po kami, marami-rami na po ang na-replace natin mula po nung previous year. So meron pa rin, may naririnig pa rin kami na hinahanap pa rin namin kung nandun sila sa listahan. So kailangan po namin ay may mag-report din na hindi dapat kasali ito. Pero sa ngayon may effort din po kami na bahay-bahayin talaga. Tingnan talaga yung katayuan ng mga pensioner natin. Hindi lang po property. Minsan kasi walang nakalistang property, pero pag tinignan mo, ang laki ng bahay, ang laki ng kinikita, may mga anak naman na pwedeng sumuporta. Unahin pong mauna sanang mabigyan yung mga indigent senior talaga natin. So yun po yung strategy namin ngayon na
barangay-barangay, tapos makita talaga kung buhay pa yung mga senior. Thank you po, Miss Rhea. Maganda po nanggaling sa inyo yun. Pwede naman palang isumbong direkta Yes sa inyo. po. At pwede naman pong anonymous, mapoprotektahan naman yung kanilang identity. Yes po, yes Kasi tama nga naman kung babahay-bahayin mo yun, 2,000 medyo, alam ko kulang ang manpower nyo. Pero kung yung mga kabarangay mismo nila, ang mas nakakakilala sa kanila, eh di yun na lang po yung isasuggest namin dahil kami rin po ang tinatanong Bagamat sinasagot naman po namin na talagang hindi pa lahat nabibigyan, eh di maganda po ngayon na pwede pala nilang ilapit sa inyo. At pwedeng protektahan ng kanilang identity. So sige po, maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Tagapangulo. Ang akin lang pong isang katanungan, di ko lang po alam kung sino dapat sumagot, kung yung committee ng DSWT o kayo, Ma'am Rhea. Kasi sa akin pong committee ng agriculture, pag may activities po sila, dinadalhan po nila ako ng invitation. Sa tagal ko na po dito sa Sangguniang, magpapadalawang term na ako. Wala pa po akong na-receive na invitation galing ho sa tanggapan ba ninyo o sa committee ni Consport? Kanino? Okay, sige po. So, bahala po kayo kung sino man. Halimbawa ba doon sa, yun nga, nagka-cluster payment. Mayroon po kasi ding guidelines. Kasi since yun po ay DSWD, lalo na po mga payout, kung maano na po yung bawalang policy ng DSWD, lalo na DSWD na mga activities, medyo nililimitahan po yung invitation, lalo na pag payout. Although kung local naman po na level sa atin, nung nakaraan itong taon lang din po talaga ay medyo marami na-cancelled na po lahat yung mga party, yung ibang mga activities. Kadalasan naman po kasi ang activity lang ng LGU pagpatungkol po sa mga senior PWD ay mga meetings, assemblies po nila kung saan napapag-usapan po yung mga concerns maiparating po sa amin. Nagkataon lang din po ngayong 2025 dahil nga po sa ating austerity measure, wala munang mga celebration ay na-cancel po lahat yung mga activity na So meron lang pong may certain policies lang po, lalo na po pag involve ang ibang agency na wala pong presence ng mga elected officials during lalo na po during payout. Kahit po, Ma'am, kasalang bayan, wala man lang po ba kaming imbitasyon? Pagpauminhin na po, ano po yung sa Kasalang Bayan. Pero natatandaan ko po, nag-attend po talaga kayo, Cons, ng Kasalang Bayan. Hindi po. Nung previous year po ay binigyan pa po kami ng ni Cons. Actually, madalas po nung mga nakaraan, kaya dahil ko din pong pasalamatan si Cons Bomel dahil siya din po yung nagpapagamit ng venue sa opisina namin, lalo na po pag may mga paganap ang MSWD o MGAD na wala kaming venue magamit ay nag-o-offer po si Cons Bomel. Maraming salamat. At pagpaumanhin po yung previous activity namin na Kasalang Bayan na medyo na-late po yung aming invitation. Actually, nakapag-invite po ako noon, kaya lang ay na-reschedule kasi siya. So, hindi na-resend po yung updated na invitation sa atin pong Sangguniang. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, Ginoong Tagapangulo. Nabanggit po, ma'am, kanina, natutuwa po ako na nabanggit po ninyo regarding po dun sa pag-iimbita sa mga public official, lalo tigit sa payout. Ma'am, pwede po ba, ma'am, namin marinig sa inyo as a commitment? Kasi based po sa Section 78 of 2026 General Appropriation Act, explicitly prohibits the participation, intervention, or identification of elected or appointed political officials in the distribution of government fund, cash or non-cash assistance program, including not limited to AX, MAEP, or TUPAD. Lahat po ng anything na government fund ay sa 2026 po up to coming years, maikukomit nyo po ba sa amin na walang involved na any politician or appointed public official during the distribution of the said program or cash?
Yun po, again, sabihin ko po ulit, lahat po nung binanggit ninyong mga ayuda ay hindi po yun sakop ng, wala po akong control doon. Yun po ay galing sa national agency. Hindi po ako ang makakapag-desisyon tungkol sa bagay na kasi po yun ay national budget. May national agency po na nag-o-organize. So, minsan nga po hindi naman yun sinasabi din sa amin. Pero ma'am, hindi ma'am kayo direct doon ang agency. Yes ma'am, naniniwala po ako doon. Pero pag i-download po yan, isa po kayo sa agency na nagmamakaalam. Tama po. Wala, doon po sa binanggit ninyo, wala pong dina-download na pera sa atin tungkol doon. Sila po ang nagpe-pay out ng UPAD, MAIP at AIX. Ma'am, whether it is cash or non-cash program, hindi na lang naman po nakatutok sa cash or sa payout. Mayroon din non-cash program. So any programs, government, in example lang po yung mga MAIC, TUPAD and others, ang usapin po dito is general rule pag government fund, kung kayo ang isang magmamakaalam ang inyo pong agency, maiko-commit nyo po ba na walang invitation sa inyo po. Kayo po, nasa sa inyo po. No. It's hindi po nasa sa amin, nasa General Appropriation Act, Yes po. Section 78 yun, ma'am. Kung kayo ma'am ang implementing agency, you will be the one to implement na kasi po, para maiwasan yung napopoliticize po siya. Anyway, Yes by po. the end of the day, exposure po yan ng politiko. Thank you, ma'am. Yes po. So, pero yung mga nabanggaya nga po kung LGU po, mapansin naman po, no, nakapag-payout kami ng meron po bang naimbitahan nung sa atin pong, yung atin po, yung sa senior citizen, wala po kaming inimbita. Kasi, yes po, Consport. In fairness naman po, Ma'am Rhea, bilang ako po ang committee chairman ng Senior Citizens and PWDs, wala pong inimbita sa akin na payout. At hindi ko naman po minamasama yun, okay lang ko yun. Pero pagdating sa mga seminars, training, doon sila nag-iimbita. So, in fairness naman sa tanggapan nila. Okay, maraming salamat po, Consport. So, kami po, yung invitation po namin ay programa, seminars, trainings. Pero ayun lang po sa end po natin sa LGU pinapractice po natin kasi yun din po kahit po ang ating mayor hindi nga po siya nag-a-attend, bihirang-bihira po siya, pero siya po kasi ay local chief executive, marapat lamang po na naandon siya sa ating mga activity ng lokal na pamahalaan, pero bihira din po kasi nga marami din pong ina-attendan ng mga bagay equally important na mga event, pero yun nga lang po hindi ko po pwedeng ipangako yung pong manggagaling sa national agencies, yung mga binanggit ninyo, kasi hindi po natin yon saklaw. Yung pong mga agency na yun, minsan dumadating na lang sila, sasabihin na lang sa amin na magpe-pay out po sila. Sila na din po ang nag-organize. So, kaya po yun may guidelines naman po yun. Sumusunod po kami doon sa guidelines natin na yun. Maraming salamat po. Salamat sa mga paglilinaw ng ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Kung wala na po, tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong MSWDO, kay Ma'am Rhea. May isa lang pong itong request. Makikicluster na rin po sa edad dito sa, may total po kasi tayo 6,101 na senior citizen. Ma'am? Ilan po dito yung 60 up to pinakamatanda po sana para may monitor, madali tayo makapag-monitor. Para naman kung sakali luwag sa kapirahan si Consport ay mapadalhan ng halimbawa pagbati ang nag-98 pa 98 na pala si nanay o si mamay ay alam natin na kung ilan na yung nasa madali lang naman yun ma'am Yes po. ma'am maraming salamat na po kaagad kayo naman ay may number per barangay tama po. Opo. Salamat po. Last daw po sa ating kagalang-galang Consel Port sa Tatanungin lang Lumbides. po si Miss Rhea kung alam niya kung ano daw po ang edad ng pinakamatandang tao dito sa Tagkawayan. Meron po tayo ngayong taon na mag-centenarian, magwa 100 years old Wow, po. sino yan? Pero I think yung last po kasi natin, yung matanda ay namatay po last year, pero nabigyan din po siya ng centenary. So meron po tayong magwa 100. Sa data po na hawak namin, may magwa 100 years old po sa atin. Ayan. Yeah. Yun yung purpose ng aking kanina sa request para yun naman isang kopya lang pagtingin mo sa sarili mong kaparaanan dahil tayo naman ay mga bahala na. Kumbaga hindi natin ipinapa-shoulder na sa makita lang natin sino yung mga 98 ngayon. Tama. Tapos January
January 7 naman. Ikaw ang magdadala ng cake ay. Magdadala ka ng Goldilocks ay, saka McDo ay di ikaw mismo ang magdadala, mabati na rin. Ana, kasi ma'am, nakaka-care off dan. So, katulad na sinasabi, pwede ba makahingi ng commitment din para sa aming tigigisang listahan? Salamat na po kaagad, ha? Kagalang-galang, Konsehal Rachel Eliasar. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Napapanahon lang po ay renewhan ngayon ng business permit. Naalala ko po ay yung regarding po sa 20% discount, siguro po pwede pong maitap yung ating BPLO na paalalahanan yung ating mga business establishment. Sila po siguro yung responsible sa pagbibigay ng 20% discount. Since ito naman po ay national regulations, siguro po upon pagkuha ng business permit, ipaalala po sa mga negosyante na kayo po ay mag-a-ask kung ang tao ay mayroong discount card. Siguro po ay mas maganda po sa kanila po ito maipasok. BPLO po. Thank you po. A very good reminder para sa ating MSWD na magkameron ng sa BPLO. Halimbawa nga, sinasabi rin sa mga business. Sino ba nagsabi ng si Consel Joel? Sa araw maka-avail noong 20. Nahanap natin. So, basta business owner ka na Anyway, ay marami pong salamat, Ma'am Rhea, sa makabuluhan mong pagsishare ng iyong mga accomplishment ng nakaraan taon at sa mga darating pang mga araw natin. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, sir. Other matters po tayo. Other matters po, from Kagalang-galang, Konsehal Riby Masangkay. Salamat po. At Happy New Year po sa ating lahat. Maraming salamat po, Vice Danny, Sekpong, at sa akin po mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan. Ito po ay resolution ng pagkilala at pasasalamat sa lahat ng mga samahan, organisasyon at mga sektor na naging katuwang ng Kalahi Seeds sa pagpapatupad ng iba't ibang proyekto sa 45 barangay ng Bayan ng Tagkawayan, Quezon. Dahil nagkaroon po ng set ang pamahalaang bayan sa pangunguna po ng MIAC sa 45 barangay. Kung kaya po ako ay nag-aakda ng isang resolution. Dahil ang Kalahi Seeds po ay isang programang nakatuon sa pagpapalakas ng partisipasyon ng komunidad sa pamamagitan ng CDD or Community Driven Development na naglalayong mapaunlad ang kabuhayan, infrastruktura at kalidad ng pamumuhay sa bawat barangay. Sapagkat ang bayan po ng Tagkawayan ay matagumpay na naipatupad ng Kalahi Seeds ang iba't ibang proyekto sa 45 barangay sa tulong at pakikipagtulungan ng iba't ibang samahan, organisasyon, people's organization, volunteer groups, barangay-based institution, civil society organization at mga responsabling individual na walang sawang nagbigay ng panahon, serbisyo, at malasakit sa kanilang mga komunidad. Sapagkat ang kanila pong pakikilahok sa proseso ng identification, planning, implementation, monitoring, and sustainability ay nagsilbing susi upang maayos na maipatupad ang mga proyekto sa bawat barangay. At kaalinsabay din po nito ay ng gawain po ng SET ay nagkaroon din po ng project monitoring and evaluation inspection ang ating pamahalaang bayan na matutal po ng resolution ay pagkilala at pasasalamat sa 45 barangay na may mga barangay po na minsan ay mayroon 2 samahan, minsan po ay may 3 samahan. Hindi ko na po isa-isahin yung mga pangalan ng organization dahil ito po ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 75
na samahan. Gusto ko lang pong iparating sa mga samahan sa iba't ibang barangay ang pagkilala at pagpapasalamat ng Sangguniang Bayan na naging katuwang ng pamalang bayan na sa barangay po ng bayan ng Tagkawayan sa kanila pong pangangalaga sa sub-project ng ating pamalaang bayan. Hinihiling ko rin po na mabigyan ng kopya ang bawat samahan. Ibibigay ko po ang kopya ng iba't ibang organization sa atin pong Secretary to the Sangguniang Bayan para po sa pagkilala sa kanila pong kagalingan at pakikiisa sa lahat po ng programa at proyekto ng ating pamalaang bayan. Salamat po. Resolution po para sa pagkilala at pasasalamat sa iba't ibang mga samahan sa ating pong 45 barangay. Ay pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. At kasama po dito mabigyan ng kopya ang mga nasabing iba't ibang Isa pa po. Kagalang-galang Konsehala Ribi. Apo. Ito po ay marami po ang nag-message sa inyong lingkod dahil siguro po nalaman nila na ako po ang committee chairman ng Public Works and Infrastructure. Ito po ay may kinalaman sa karsada sa Bamban-Labak na humihiling po sila na kung maari ay mapunduhan at mapasemento dahil ito naman po ay sa totoo lang ay ang dumadaan na barangay ay Barangay Magibway, Tuntun, Mansilay at ganun din po ang kalahating bahagi ng Barangay Bamban. Kung kaya po isang resolution na humihiling sa kagalang-galang Mayor Carlo T. Ilyasar na maisama sa popondohan na magmumula sa savings ng taong 2025 ang pagkukongkreto ng kalsada sa Barangay Bamban Labak dahil nga po ito ay dinaraanan ng 4 na barangay na kapag ganito pong panahon, tag-ulan ay talaga pong napakahirap daanan. At ang dahilan po ng kahilingang ito ay para maayos at ligtas na kalsada ay mahalaga sa mabilis na transportasyon ng mamamayan ng kalakal at ng serbisyong panlipunan, lalo't higit po kapag panahon na may emergency po silang pangangailangan na dalahin sa hospital na ating mga kababayan. Salamat po. Resolution po para po sa Barangay Bamban Sitio Labak sa pagkukongkrete sa ating kagalang-galang na punong bayan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Ito po ay isang mungkahi para po sa pagpapatuloy na programa ng mga sektor o barangay na nabibinipisyuhan. Nagmumungkahi po ako na mabigyan ng muli ng permit ang Tagkawayan Cockpit Arena na makapagdaos ng laban tuwing araw ng Martes mula ngayong buwan hanggang March 31, 2025 maliban kung ito ay papatak sa araw na ipinagbabawal ng batas. Mungkahi po para sa Tagkawayan Cockpit Arena sa tuwing araw ng Martes mula ngayong Martes hanggang sa March 31 mapira doon sa mga tinakdang araw na ipinagbabawal ng batas. Pinangaluhan ng paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides. Maraming salamat po. Ito po ba ay hanggang buong taon na? March 31, Cons? March 31. March. Okay po. Medyo pasensya po hindi ko narinig. At saka ano po, isa pa pong paglilinaw, Mr. Chair. Ito, meron pa rin ho tuwing Sabado po ba? Tama po ba? Hindi ko alam. Martes at Linggo. Tama ba? Bali dalawa lang po, Martes at Linggo. Parang Webes mayroon din. Walang Webes. Wala po. So magiging dalawa lang po, ano? Martes at Linggo. Martes at Linggo. Wala pong Webes at Sabado po. Merong Webes. Yung nga palang inaproma sa ano.
Sige po. May paglilinaw po. Sino nga po mga alwa? Kasi hindi ko natanda. Mungkahi po na para sa araw ng Martes hanggang mula ngayong buwan hanggang sa katapusan ng March 31, seconded by, dahil wala pong pamangalwa ay bawal yan. Ano yan? Siya may-ari. Five minutes recess. Tayo po ay nagbabalik na ating regular na pagpupulong. Meron pong mungkahi ang kagalang-galang Konsehal Sander Sandro na mula ngayong buwan hanggang March 31 na tuwing Martes ay magkameron ng palaban ang Tagkawayan Cockpit Arena. Ito po ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay ito po ay ating pinagtitibay. Naghihintay ako ng buzzer beater ba? Sinabi ko lang kayo dapat slow motion yan Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po. Igalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, Ginoong Tagapangulo. Recall lang po ito. Muli po magalang po akong humihiling sa atin pong miyembro ng Sangguniang Bayan, sa komitiba pong nakakasakop sa akin pong proposed ordinance regarding po sa spaghetti wires, Konsehala. Ganon din po sa freedom of information which is naipasa na po sa Calauag, Quezon sa final and third reading kay Konsehal Port. Baka sakaling pwede na po natin talakayin. Ganon din po sa infrastructure and coordination kay Konsehala Ribi. Nakikiusap po ako muli na atin pong matalakay ang nasabing proposed ordinance. Marami po salamat. Kagalang-galang Konsehal Leo San Benaventura. Thank you po, Mr. Chair. Kahit po hindi na reso, other matters naman po ito, Sekbong. Alam naman po natin lahat na ngayon yung first day ng Business One Stop Shop. Nais ko lamang po mabigyan ng paalala ang ating BPLO na meron po tayong inaprubahan na ordinance, yun pong sa PNP ordinance regarding po doon sa mandating all business operating within the territorial jurisdiction of Tagkawayan, Quezon engage in manufacturing, selling, or distributing PNP uniforms, insignias, and other accoutrements to secure po ng PNP certificate. Sana po ay mapaalalahan na lamang ang BPLO baka sakali pong may mag-apply ng tungkol po sa ganitong pagnenegosyo na pagbebenta ng para po sa mga insignias at PNP uniforms. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you po. To be noted ng ating kagalang-galang na kalihim. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat to Mr. Chair. Paki-note na rin po yung yung Freedom of Information Ordinance for next session. Kagalang-galang Konsehal Ribi Masangkay. Apo. Yung pong ordinansa na sinasabi po ni Konsehal Sandro, ito naman po ay nakakalendar sa inyong lingkod bilang chairman. Nagkataon lang po na ang DPWH ay may kahilingan dahil nito pong last quarter sila ay medyo naging busy. Ang gusto ko lang po sanang mangyari ay ito naman po ay nakakalendar na, naka-endorse na sa committee chairman, ay magantay na lang po ng report kung ano ang nangyayari. Dahil ang MPDC po natin ay laging nasa seminar,
ang municipal engineer office, ganun din po. Ang gusto ko po ay sabay-sabay magkakasama na maanyayahan sila sa isang meeting para po yung magiging talakayan ay buo, para po doon pa lang magkakaroon na ng decision. Ano po? At ito naman po ay napapag-usapan ng komitiba, hindi po ito binabaliwala. Salamat po. Kagalang-galang Consel Port Salumbides. Maraming salamat po. Noted naman na po yata ang mga kahilingan po natin mga kasamahan. Kung wala na pong ibang mungkahi, Mr. Chair, Happy New Year po muli. Hinihiling ko po na magsara na ang ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong. Happy New Year po uli sa inyong lahat at ganoon din po sa ating mga kababayan. Palagi po tayong mag-ingat.